Papadong, buhay Canada. Ayun guys, today is Monday and then hindi natin inaasahan to na sobrang lakas pala ng snow na nabigla din ako. Kaya ayan, time to pala na naman at kudkura na naman. Kasi kung hindi natin kukudkud yan guys, pag matutuyo yan, napakahirap po natin kayurin kasi nga mabigat na siya, may halong tubig na. Kaya habang ganito pa na umuulan pa ng maliliit pa rin na butil ng snow, kayurin na natin para hindi tayo mahirapan, para naman hindi tayo maubusan ng power dahil mabigat talaga yung snow guys. Sa totoo lang guys, pagkatapos nito talaga mapapagod ka talaga. At saka maganda na rin guys exercise natin. So ito yung buhay namin sa Canada. Kung ikaw ay mahina yung resistensya mo, hindi ka talaga magtatagal dito at mapapaisip ka talaga na uwi na lang ako ng Pilipinas dahil hindi ko kaya yung lamig dito sa Canada. So marami na pong nauwi dito guys nang dahil lang po sa sobrang lamig dito sa Alberta at pabago-bago ng klima. Kaya kung magka-Canada ka talaga, isipin mo talaga kung ano yung pinuntahan mo. Isipin mo kung kaya mo ba o hindi. Dahil masasayang lang yung mga pinagpaguran mo. Gaya ng iba, umuwi lang dahil sa lamig. Hindi lang po isa lang umuwi at hindi lang po Pilipino umuwi. Iba-iba pong lahi ang umuwi dito. Kaya nakaplano talaga kung ikaw ay pupunta dito. Hindi basta-basta mag-Canada guys. Maraming pagsubok ang iyong dadaanan, lalong-lalo na sa pag-apply, di ba? Sa kadalasan sa mag-apply ka sa Canada, minsan nagkakautang ka pa. Minsan binibinta mo pa yung mga bagay na mga ari-arian ng iyong mga magulang para lang makapunta ka ng Canada. Minsan pa nangungutang ka sa bangko, sa iyong kaibigan. At ito lang pala ang magbibigay ng dahilan para umuwi ka. Kaya isipin po natin yung mga bagay na yan. Dahil marami na po dito sa Canada ang nangyayari. Kaya grab the opportunity pag dito na ka sa Canada. Dahil pag nandito ka na at masanay mo na rin yung yung panahon dito na hindi mo maintindihan. Minsan malamig na, mainit pa ang araw, 'di ba? Yung meron ditong ganito guys. Kaya nagkakasit yung mga anak mo, nagkakasipon. Sabi nga sa una kong vlog, minsan yung ilong mo ay nagdudugo, pero natural lang po yan dito guys ha. Pag magdudugo ang ilong mo, natural lang po yan kasi sa sobrang lamig at pumapasok sa ilong mo, kaya nagkakarasis yung ilong mo at saka dumudugo. Ayan. Kaya normal lang yan dito guys sa Canada kung dumudugo yung ilong mo at saka tawag ito yung sakit na ubo, sipon, dahil nga pabago-bago talaga ang climate dito at saka hindi mo maintindihan. Ayan pala guys, yung asawa ko tinulungan pala ako. Ayan, una naming snowbell. Snowbell ba tawag yan? Basta kudkud na lang. Snowbell ba? Ano ba tawag ko yan? Nakalimutan ko na. Unang kudkud namin yan na kaming dalawa ay nagtulungan para naman, ayan tawag ito, para namin matapos namin agad. Ayan, di ba? Ang ganda oh. Tignan niyo yung guys oh. Dati pangarap ko lang yung makita yung snow. Yan. Yung naranasan mo na talaga ang snow guys, masasabi mo ay trahedya pala tong snow. Habang tumatagal, lalong sinasabi mo na sana huwag na mag-snow. Pero dati sa Pilipinas pa lang tayo, nangangarap tayo, di ba? Mangarap tayo, ay ang sarap siguro dyan mag-snow. Pero in the real guys, hindi masarap guys. Parang gusto ko lang, pero dapat hindi ganito karami. Hindi yung 6 na buwan ka na magsasakripiso dahil sa snow. Dahil ang summer dito guys, minsan 3 buwan lang at saka 4 na buwan. Mas marami po ang winter. Kaya tiis-tiis talaga at saka sa mga anak mo, yun din ang weakness mo. Dahil magkakasakit yung mga anak mo. Ayan, si Maria nga pag pag winter, naag-alala na ako dahil nga sa pag-uwi nila, gaya na pagsundo ng mga anak ko, ganyan, di ba? Nakakaawa yung mga bata. Kaya tiis-tiis lang talaga. Kung mangarap tayo, ganito talaga ang buhay dito sa Canada. Kaya kung mag-a-apply tayo, gawin po natin ng yung hindi yung porket pwede ka mag-apply, gawin po natin na kaya nyo ba tiisin
ang mga tawag ito, ang mga pagsubok dito sa Canada, lalong-lalo na ay nagkautang-utang ka dahil sa pagpunta dito, di ba? So ang pag-apply pala dito sa Canada guys, parang hindi na masyadong maganda dahil nga sa mga nangyayari sa tawag ito, sa global naman siguro, sa pangkalahatan naman siguro, di ba? Simulang nag-COVID, ito na unting-unting nagbabago po ang mga proseso dito sa Canada. So hindi natin yan masisisi sa government dahil kailangan din nilang tawag ito, protektahan ang kanilang tawag ito, ang kanilang country o foreign country. Ayan, di ba? Ang bayan na sinilangan, di ba? Kaya gaya sa atin, pero protektahan natin yung bayan natin. Kaya sa kanila din, sa kanila to. Kaya mahigpit na ngayon sila sa mag-a-apply po ng mga tawag ito, sa mga butcher or sa mga low skilled, lalo na pala sa mga low skilled guys, napakahirap na ngayon sa mga estudyante. Pero kung ikaw naman ay higher degree ka, yun, panalo ka doon sa mga doktor ka or ano ka, tawag ito, nurse, basta mga higher degree guys. Kaya hindi ko na lang masyadong inaano sa inyo, sa susunod na lang i-explain ko sa mga tawag ito ng maayos guys, kasi sa ngayon wala tayong idea. Baka magkamali tayo, di ba? Ang atin lang ay magbigay lang po ng Buhay Canada, kung ano yung mga nangyayari. Kaya abangan lang ninyo guys ang aking mga tawag ito, mga video. Hindi lang dito magtatapos ang aking mga video, ang mga kwento ko, para po masaksihan ninyo ang buhay namin dito sa Canada, dahil hindi po basta-basta mag Canada. Kaya kung ikaw ay mag Canada ka, isipin mo, kaya mo ba? Isipin mo, kaya matitiis mo ba? Ayan, di ba? Kaya't hanggang dito na lang si Papa Dong guys. Abangan nyo ang mga video ko, at sa mga followers ko, mag-like and share lang din, kasi namimili pa rin ako at nabibigay ako ng mga biyaya para sa inyo. Kaya mangarap tayo, dahil masarap mangarap, at kung matutupad yan, diyan mo masaksihan yung paghihirap mo. Kaya let's go lang sa buhay. Bye-bye!